What's up, happy people? Sa mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video, update po tayo kay Ian Minyusa sa araw ng Lunes, no? Ayan po. Ito po yung video na kung saan sinasabi po na nakasaksi doon, mga media, mga netizen, mga vloggers, na itong kwarto, may isang kwarto na ayaw papasukan ni nanay. At nangangamoy na po ito. So yan po pag-usapan natin sa video ito at ang interview sa kapatid ni Ian Minyusa, no? Please follow, like, and share and subscribe kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel. So without further ado, let's begin. Ayan, no? Inggan po natin, ha? Imahimayin po natin to. Ayan. Yun ho, no? Sabi po ng mga nakasaksi doon, kita nyo naman, nagtatakip na po sila ng damit sa muka. Dahil nga po, nangangamoy po ito. Pero nga po, sinagot po ito ng mamagulang ni Ian Minyusa na si Ma'am Wilma Minyusa na yung amoy po daw nito ay galing po sa kanilang backyard dahil ay mayroon pong baboy sa kanilang backyard. Ngunit sabi naman po ng mga netizen o mga vloggers, hindi po iyon amoy ng dumi ng hayop, kakaibang amoy po daw at amoy po daw na nabubulok na tao. Yun po ang kanilang sinasabi. Ngunit dinipinsahan po ito ng magulang. Patuloy po natin. Dito sa next video natin mga kois, no? Yan po yung na kung saan sa pangpitong araw na sa paghahanap kay Ian Minyusa, nakita na po dyan sa mga masukal na lugar at dyan sa may sapa po, no, yung bata. Yan po yung suko at mga PNP natin dyan sa Butuan City, especially sa Station 4 Ampayo, no. Ayan po yung reaksyon ng magulang at ito po yung kapatid ni Ian Minyusa. Ayan po, pag-uploadin po natin itong kanilang pinag-usapan na. Yan po yung sinasabi ng mga netizen na walang reaction daw si nanay nung pakita kay Ian Minyusa. Well, mayroon din naman pong lumalabas na mga balibalita o video na talagang yung sinanay iyak ng iyak po doon sa crime scene, no? Pero may iba naman na ando na sinasabi na walang kaimo-emosyon daw yung nanay, kaya mas lalo pong pinagdududahan po daw ito. Well, hindi natin masabi kasi haka-haka o kuro-kuro po at marami na pong gumagawa kasi ng AI sa pag-update dito, no? Yung bang hinahaluan na po ng kalokohan, imbes na matukoy natin, imbes na mabusisi natin kung ano talagang katotohanan. Yung iba naman kasi po mawalang galang na po, gumagawa po sila ng AI, kumbaga clickbait, fake news na, misleading. Ayan, patuloy po natin. Pero mas mayo ano, tupsin lagi siya. Oo, tupsin. Matukuan din para dapat tingin na sir. Mahimutang tao kung sa inyo kusog. Ayan po, suggestion po ni Tatay Jundre Minyusa, yung ama po ni Ian Minyusa, na ipa-autopsy na daw po yung katawan para malalaman talaga kung ano po ang nangyari. Tama naman po. Big points yun para sa kanila, Sama pa. Boy, biya ko kayo. Ayan po, yan po yung naiyak na po yung kapatid ni Ian. Yan yata yung panganay na magkapatid ni Ian. At marami pong mga kuro-kuro nagsasabi kasi nga po iba yung mukha sa kanang bunso, especially kay Ian Minyusa. Kakaiba po siya. Puging-pugi po yun.
sinasabi din ng iba, ewan ko lang kung anong katotohanan, marami kasing lumalabas sa social media na di umano anak po yun sa iba at tapos yung nakabuntis yung pinsan pa. Yan po sabi ng ibang tao pero hindi pa po napapatunayan yan haka-haka, kuro-kuro, he lang po yan. At dahil daw po sa sobrang lasing na daw ng magulang kay Nanay Wilma, napabuntisan po daw ng pinsan. Yan po yung haka, kuro-kuro lang po yan. Sino ko gawin? Sir, may una. Taga Surigao, mugid mi nanamuyo. Ayan po, sige, talawin po muna natin kasi Bisaya to. Marami naman kasi tayong mga viewers na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Himay-himayin po natin itong sinasabi sa kapatid ni Ian Bugsukan, Bugsukan. Tapos ikan bugsukan, diri alang kamayahan. kamayahan. Mga 8 na katuig. Basta ako pang nabili mo. Sabi ng kapatid ni Ian ay na ninirahan na po daw sila sa Surigao hanggang sa lumipat na sa Bugsukan, part ng Butuan yon, barangay. Tapos diyan sa lugar na kung saan kamayahan, kung saan yung bahay ni Ian Minyosa o bahay ng kanyang mga magulang. Kadto lang imong manghudog imong mama. Sila do ha. Sila do nabili mo to May mga loko din talagang mga netizen, no? Hindi po natin masisisi yung iba. Napapansin lang kasi yung paukit-ukit ni ate dun sa balat ng saging. Sabi nung mga ibang netizen na nababasa natin, maliban sa 6 na manok daw na dido, pati yung saging pagkatapos ng interview, mauubos. Yung kalukuhan talaga ng ibang tao. Yung manok po, yan po yung inalay po nila nung mga gamot o mga tatawas. 6 na manok po yun. Inalay sa may puno ng mangga. Yan. Ngayong papa, trabaho. Trabaho. Ang istorya dito na. Tanaw kami bata ba? Kita sa sulog na sa magiging. Gamit ang bata para ipadugong. Wala ka na katulong ng istorya. Ang istorya dito mga baso. Ang sabi ng reporter, parang taga-Bumburadyo yata daw to. Kumbaga, parang tinutukoy niya na yung magulang daw ay kumbaga gusto magkaanting-anting. Yan po pagkakaintindi ko Tapos sinasabi ng reporter na baka daw inalay yung bata. May ganun kasing mga anting-anting na ialay yung buhay ng tao para gumana. Yan po yung pagkakaintindi ko sa tinutukoy po ng reporter. Pero itinanggi po ng kapatid dahil hindi po daw niya alam kasi doon siya sa Surigao. Grabe mo ko kaayo. Mura mo yung gigamit pang para ipadugo. Wala ka kakuha na. Karon daw ko pa po sir. Pero ang gitudahan na. Ang sinuruntas mo kapag mamaya. Kasi sa iyo ka ba? Di umaba ka. Yung pag mo palalis kay Ma'am. patulan na sila, wa man may makuha na nila. Para sa kuha sagdahan naman kay mosamot ng gihapon ang isyu, patulan na sila, wa man may makuha na nila. Pasagdas na lang ang tanan. Moabot ra Ayan po, sinasabi po ni ate na yung pangbaba sa kanila, hindi na po dapat daw nila yung papatulan dahil mas lalo pang lalala daw yung issue pag pinapatulan nila. Kumbaga, nag-giveaway po sila sa mga issue na yan. Hindi po natin masisisi kasi yung mga ibang tao, netizen na talagang mababash po sila dahil nga po, especially pag yung testimonya ng magulang na paulit-ulit, tapos ayaw makipag-cooperate na magkapulisyan sa barangay. Yan, talagang hindi po natin masisisi yung ibang tao na sila po talagang matuturo o matutukoy sa makawala ni Ian. gihapon ang panahon nga mahibaw-an na gud sa kamatuoran. Munang ako di na lang kumusulti kay moabot ra gihapon na wa may aso makumkum. Para sa kuha sa Ayon po, sinasabi ni ate na darating din talaga yung panahon
ng katotohanan. Dahil nga po daw wala pong usok na hindi lalabas, sisingaw nga po ito. Yan po ang payag ni ate. No? Komento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video ha. Okay, kung nakarating kayo dito. Tapos sa next video mga kuys, ito yung mga panahon din, kasabay noong unang video na nakita nyo na ayaw papasukan yung isang kwarto. Nakita po kasi ng mga vlogger sa labas na yung bintana mayroon pong nakatirek na kandila. O, tingnan nyo ha. Katulog ka kwarto ang isa katulog dito dapat sa may kawayan din niya. Na ay kwarto ma'am nga diliin niya pasudlan. Yan yung kwarto na ayaw papasukan na ni Nanay Welma. Yan yung sasabi ni Konsehal Kanoy na yung sa likod po daw, tabi po ng puno ng kawayan. Katulog ka kwarto ang isa katulog dito dapat sa may kawayan din niya pasudlan. Sir, laktod lang pag istorya. Ayan po yung sa bintana, ayan po yung dun sa loob, yung pinto na yung papasukan. Yan po yung sa labas sa bintana. Nakikita po kasi may dalawang kandel o kandila po na nakatirik. Ayan o. Sir, ako sir, maingon jud ko sir, silang nagbuhat ana. Ako jud maingon sir. Na ay kwarto ma'am nga diliin. So ayun no, talagang kita nyo naman mga koys, talagang hindi mo talaga masisisi yung taong bayan na pag hinalaan po sila o tinuturo na posibleng mayroon talagang kinalaman sa pangyayari. Pati nga po mga pulisyan, nananawagan na po sa magulang na kung mayroon pa kayong hindi nasabi, magsabi na kayo para naman mabilis po makamit ng hustisya ni Ian Menyosa. Pagkikomento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Yo! Dudoy 2.0 sa vlog na to, wag kang bibitaw bro. Yeah, let's go. Yo, Dudoy palaging andito. Balitang totoo, walang plastikan dito. Sa politika o simpleng usapan, hatid tayo ng vlog, diretsong katotohanan. Dudoy 2.0, laging trending ang kwento. Sa YouTube, hanap mo to, political vlog na swak sa'yo. At makiride, wag na magpahuli. Sa bawat issue, may banat si Dode. Wala na, seryoso pa. Dodoy 2.0, siguradong panalo ka. Dodoy 2.0, laging trending ang kwento. From Luzon, Visayas to Mindanao, Dodoy ang vlog lang panalo. Dodoy 2.0, laging trending ang kwento. From Luzon, Visayas to Mindanao, Dodoy ang vlog lang panalo. Dodoy 2.0, huli ko vlogger raw and true bro. Subscribe ka na, let's go. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.